Kailangan mong matutong magpahalaga kung anong meron ka, kung ano yung kailangan mo sa buhay, kung ano talaga. Yun, lagi ko pong tatandaan yun na pinapaalala sa akin na mag-ipon ka habang bata ka pa. Kasi para din sa'yo yan pag tumanda ka. Kwento'y di nagbabago. Kwento niya, kwento mo. Ay mga ka-Pilipino, welcome sa Kwentong Pilipino. Ngayong araw na ito ay may makakasama tayo na lumilithawi ng kanyang pangalan sa mundo ng musika. Karangalan po dito sa Kwentong Pilipino na siya ay maglalahad ng kanyang Kwentong Pilipino. Siya po ay isang 24 years old, isang banker, nagmula po sa Las Piñas. Please welcome Mr. Jude Anton Catalan. Hello po. Hi sa Kwentong Pilipino at kay Sir Roy. Maraming salamat sa pagpapaunlak nyo rin po. Okay. Okay, Anton, bilang pagbubukas ng ating usapan ngayon, kumusta ang buhay mo ngayon? Okay naman po, masaya. At sa ngayon po, this past months naging busy din po sa gigs. At ngayong bago magtapos yung taon, gusto ko pong sabihin na nag-make po or create ng music ngayon na abangan natin next year, this coming 2026. At looking forward po sa taon na yun. Okay, bago tayo magtuluyang kilalanin ng isang Anton, imbitahan mo muna, Anton, ang mga nanunood sa Kwentong Pilipino kung ano yung aabangan sa iyo sa darating na taong 2026. Sure po. Kwentong Pilipino sa lahat ng nanonood dyan, I want to invite you this coming 2026 to na may upcoming tayo. Pero di ko pa sasabihin kung kailan yung date. Pero promise ko sa inyo na this coming 2026 magiging busy tayo. And sa lahat na nanonood, kung gusto niyo makinig din, I want to invite you na you can stream my music sa Spotify, YouTube Music, at sa Facebook page natin na Anton. Okay. Anton, kailan mo nalaman na may gininto ang boses ka? Ano po, nung bata po ako, nung 6 years old po. Kasi yung gusto ko lang din po i-share na yung tatay ko po sa pamilya po namin, yung tatay ko po mahilig sa musika. Pares din po sila umaawit ni mama. Then, araw-araw po yun, natatandaan ko po na si Papa po lagi. Kasi may videoke po kami sa bahay. Kaya, araw-araw din po yun kumakanta pag may okasyon, tuwing linggo. Tapos hanggang nahikayat din po ako na nahasa rin po kasi si Papa po yung nagtitraining po sa akin pagdating sa musika. Okay. Ano yung naalala mong unang kanta na natutunan mo sa tatay mo? Yung kanta po ni Gary Valenciano na Natutulog Ba ang Diyos. Ayun yung laging kinakanta ni Papa na tumatak sa akin na pinapakanta niya rin sa akin nung bata po ako. Ayun po. O sige, bilang buhay na manonood, dahil sa Kwentong Pilipino, favorite kong itanong sa mga panauhin ko, natutulog ba ang Diyos? Pero bago kita tanongin dyan, pwede ba sampulan mo kami ng kantang Natutulog Ba ang Diyos ng kahit ilang linya nito na favorite mo? Sige po. Kahit a cappella version lang. Okay po. Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ng iyong puso, tanging ikaw ang mukupok sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalain, natutulog ba ang Diyos? Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Maraming salamat. Okay, tatanong kita, ikaw ba sa edad mo na 24 na taong gulang, natanong mo na ba sa sarili mo na natutulog ba ang Diyos? For me po, hindi. Kahit kailan, hindi po natutulog ang Diyos. Naniniwala din po ako sa kasabihan na lahat ng nangyayari po sa atin sa buhay ng tao is may rason.
masama man o mabuti, Mhm. may reason kung bakit nararanasan ng tao. At yung way na yung challenges po na experience ng isang tao ay pamamaraan po yun ng Diyos na parang upang magpatibay sa loob Mhm. at matuto sa mga pagkakamali na nagawa siya. Okay. Bilang hindi mo pa natatanong yan sa buhay mo, kumusta ang iyong kabataan? Kumusta ang relasyon mo sa magulang mo? Kumusta ang relasyon sa nag-iisa mong kapatid? When it comes po sa kapatid ko po, okay naman po kami. Gusto ko rin po i-share kasi yung kapatid ko po is, 15 years old yung gap namin. Mhm. So, naging only child po for 15 years. Yung treatment ko po sa kapatid ko is close po talaga kami. Hindi rin naman po nakakaramdam ng inggit or what, kasi magkaiba din naman po yung experience na nangyari nung lumalaki nga po kami. Ayun, mahal ko po yung kapatid ko, kahit naging only child, never po na paramdam ng inggit sa kapatid ko. At pagdating naman po sa kabataan ko, nandun po talaga sila, mama at papa sa akin na nagpalaki, na nagturo ng magandang asal po sa buhay. At yun po, abang lumalaki na nakita ko po yung guidance po nila sa akin. Jude, anong aral sa buhay ang laging ibinibigay ng magulang mo sa iyo? Unang-una po talaga is yung mag-ipon. Napaka-importante po ng pag-ipon sa buhay natin. Hindi naman po masama mag-enjoy or gumastos, pero kailangan din po natin maging masinop sa kailangan mo matutong magpahalaga kung anong meron ka, kung ano yung kailangan mo sa buhay, kung ano talaga. Yun, lagi ko po natandaan yun na pinapaalala sa akin na mag-ipon ka habang bata ka pa. Kasi para din sa'yo yan pag tumanda ka. Bilang iyan yung pinapaalala ng magulang mo sa iyo, naikwento ba ng magulang mo o naibahagi sa kanila na dumanas kayo, yung pamilya nyo, sa pagkakaroon ng problema sa pinansyal na aspeto? Yes po. Honestly po, pagdating sa hindi rin naman po kasi kami hindi naman po pinanganak na mayaman. Pero lumaki po talaga ako sa wala. May times po na yun nga po na problema po kami sa financial, kung ano po yung gagawin. Pero nakita ko po yung pagpupursige din po ng magulang ko, yung papa at mama ko rin po, na araw-araw na gumagawa ng paraan para magkaroon ng financial na sa buhay. Lalo na po noong time na pandemic. Doon ko po talaga nakita yung halaga ng na magkaroon ka ng savings. Naintindihan ko rin po lalo yung sabi rin po ng papa ko sa akin lagi na mag-ipon ka habang bata. Kasi hindi natin talaga masasabi yung mga pandemya na pwedeng mangyari sa kinaharap. Kasi pwede tayong mabigla na may time na pag walang-wala ka na, di mo talaga mahirap talaga kung sasabihin na. Kumbaga, yung pandemic na pinagdaanan natin, nagmulat sa atin sa katotohanan kung gaano kahalaga yung may ipon ka. Yes. Kasi doon daw nasubok yung mga kakilala at kapamilya mo. No? Okay, base sa yung binigay na impormasyon, hindi mo natapos ang iyong kurso. Maaari mo po bang malaman ano ang naging dahilan? Bakit hindi mo natapos ang iyong pag-aaral? Ito ba yung bahagi na nagkaroon kayo ng financial na problema or ito ay may personal kaming desisyon na tinahak noon upang isang tabi mo ang pagkatapos ng pag-aaral? Nice ko po na sabihin din sa mga nanonood na yung pagtigil ko po sa school ko po is kadahilanan na financial na problema nga po namin. Kasi ang hirap po kasi makita na alam mo yun yung
mahal mo sa buhay yung mga magulang mo, problema, na-stress, kung minsan dumadating na nag-aaway nga po. Kasi hindi alam kung saan kukuha ng pagkakakitaan. That time po kasi nung tanda ko po, 2022 po yun eh. Taong 2022 nung minto po sa pag-aaral. Noong August. Back po nung June and July, working student po ako nun. Nagtatrabaho po sa isang sanggipsal sa Parañaque. Pero di na sabihin yung ang hirap po talaga nung na dinanas sa trabaho na yun, na tumantong po na nag-aalala rin po sa akin yung papa ko po na kung okay pa ba yung kalusugan ko. Kaya huminto po ako noon kasi medyo may iniinda na rin po ako noon sa kalusugan ko. Ayun, after po ng isang buwan, trinay ko po na mag-buy and sell po. Nag-business po ako noon. Kasi nag-aaral po ako noon para magkaroon ng financial na support po sa sarili. Pero yun po, may times na hindi talaga, minsan may araw na isa lang yung benta, dalawang benta. Pero ginagawa ko po talaga lahat ng makakaya ko. Hanggang, yun nga po, na-realize ko po na habang tumatagal na parang kailangan ko po talaga magtrabaho. Okay. Yung pinagdaanan mo, kailangan mong magdesisyon o mamili dahil sa sitwasyon ng pinagdadaanan mo. Yung desisyon ba yon, kung babalikan mo at June, pinagsisisihan mo ba na ginawa mo yung desisyon na pagtigil sa pag-aaral?